So we continue our reflection on the readings of the day, the weekday readings, ating pinagdinilayan, yung salita ng Diyos. Salitang may nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng pag-asa at buhay sa ating nakikinig at umaasa sa Kanya. Kaya kanina, after the first reading, the gospel verse, anong kinanta natin? Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. So it's not enough to listen. Hindi sapat pakinggan lang salita ng Diyos. Ito ay isinasabuhay. Kaya ito po ang nangyari sa gospel, yung kwento. Narinig natin, may lumapit kay Jesus. Tinatanong, alin ang pinakadakila, pinakahigit na kautusan ng Diyos? Marami silang ginawang utos, mga mahigit 613, para maging malinaw sa kanila yung ano ang dapat nilang gawin. So, tinanong si Jesus, sinusubukan siya. Alin ang pinakadakila, anong pinakahigit sa lahat ng mga utos? Kanyang binigay sa isang maiksing utos. Una, makinig ka. Ano ibig sabihin makinig? Sumunod ka. Hindi lamang makinig sa tenga. To listen is to be obedient to the word. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin. We will follow your word. Wika mo'y aming tutupdin. We will carry out your word. So, hindi sapat makinig lang. Dapat isabuhay ito. At anong sabi ni Jesus? Yung kausap niya, yung nagtanong sa kanya, sabi niya, mahalaga rin, no? Yung makinig, isabuhay, higit ito sa anumang maaring maialay ng isang tao bilang sakripisyo. So, anong ibig sabihin nun? Hindi mahalaga yung mag-alay ng sakripisyo? Hindi. Iyon ang ibig sabihin. Ang mahalaga ay dapat makita sa ating gawa ang ating pananampalataya, paniniwala, paglapit sa Diyos ay makahulugan kapag tayo ay nagmamalasakit sa ating kapwa at ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus nung marunong sumagot, itong lumapit sa kanya, paano niya sinagot? Kasi dahil alam niya yung kautusan at ang interpretasyon. Anong sagot ni Jesus? You are not far from the kingdom of God. Hindi ka malayo sa paghahari ng Diyos. Ano ibig sabihin? Nandyan na, hindi pa nakapasok. Malapit ka na, pero hindi ibig sabihin nandun ka na. Oo, marami kang alam, pero hindi mo naman ginagawa, hindi mo pinapakita ito sa pagmamalasakit, pagmamahal sa iyong kapwa, lala ni mga nangangailangan, walang kwenta, walang kahulugan ang iyong kaalaman. So, mahal na kapatid, ito po ang tawag nating Panginoon during this Lenten season. To always listen, to examine ourselves if we carry out in our day-to-day life. Ito'y bahagi ng ating identity. Kung minsan nakakalimutan po natin kung sino tayo, pagkilala sa ating sarili. Tama lang ba yung meron tayong identity, ID? Ako'y member ng Chancellor Security Agency, ito ID ko. Ako'y senior citizen, ito ID ko. ID, sinasabi lang, napakababaw. Pero anong mas malalim na sinasabi? Ako isang Kristiyano. Ano ibig sabihin nun? Ako'y tagasunod ni Jesus. Sa isip, salita at sa gawa. Yan ang tunay na Kristiyano. Hindi lamang dahil bininyagan. Paminsan-minsan nagsisimba. Hindi. Dapat nakikita sa ating buhay araw-araw ang ating pagsunod kay Kristo. Parang masasabi, alam mo, pag nakita ko yan, parang naalala kong Diyos. Nakikilala ko si Kristo. Sana malinaw po sa atin yun.
Kumisan yung tao, nakakalimutan niya yung pagkilala sa kanyang sarili. Minsan, marinig natin, nakakalungkot man, kumisan nag-aaway sa iba, mag-asawa, kumisan galit na galit, sasabihin, hayop ka. Grabe. Insulto yun. Hayop ka. Tao ka. Anak ka ng Diyos. Hindi ka hayop. Pero ginagamit natin yung kumisan, di ba? Insulto yun sa Diyos. At insulto rin yun sa mga hayop. Yung talagang tunay na hayop. Nandun lang sila eh. Nandun sila. That is their identity. Pero ikaw, anak ka ng Diyos. Sabi mo, Kristiyano ka. Kristiyano ka ba? Sa pag-iisip, pananalita, sa gawa, sa iyong pagmamalasakit sa kapwa. Hari nawa sa ating paglapit ngayon sa Panginoon, magkaroon tayo ng panibagong lakas, pagbabagong isip, pagbabagong kalooban, upang maging tapat tayo sa ating identity, sa ating pagkilala sa ating mga sarili. Tayo kinalulugdan ng Diyos. Tayo mahalaga sa Diyos. Tayo inampun niya, nilinis na sa pamamagitan ng kanyang dugo ng kanyang anak upang makabalik tayo sa Kanya. Amen.